Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung saang mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Diyos. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon. Sara Duterte versus Risa Hontiveros. Ang Armageddon ay isang labanang espiritual na siyang magaganap sa huling panahon bago pa yung katapusan at ang paghuhukom ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Ipinahayag ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, ang di mo kilalanin ng Espiritu Santo sa iyong katawan na siyang iyong Diyos at amang espiritual na siyang ama ng iyong kaluluwa ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. At gawa ng kasalanan, mahihiwalay ang iyong kaluluwa sa Espiritu Santo at ito ay mapupunta sa impyerno. Sapagkat ang mga kaluluwang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ay silang mga nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang katawan ni Sara Duterte at ang katawan ni Risa Hontiveros ay parehas na templo ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na suriin niyo ang bawat espiritu kung ito ay nasa panig ng Diyos. Si Sara Duterte, honestly, ay naglalakbay sa espiritu at katotohanan na pilit ibinababa at dinudungisan ang kanyang pangalan ng mga kalaban niya na siyang galit na galit sa kanya. Ang katotohanan, si Sara Duterte ay pinagkaisahan ng mga pare ni Bongbong Marcos, ni Juan Ponce Enrile. Dahil si Tatay Digong nung siya ang presidente, maraming mga pare si Tatay Digong na nasagasaan, na minura niya at sinabi ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Sapagkat ang katotohanan, ang mga pare ay mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Hindi sinasamba at hindi kinikilala ng mga pare ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, ang siyang totoong nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang amang espiritual. Bagkus ang mga pare, inidulo nila ang kanilang sarili na tawagin silang Father na silang amang espiritual. Ang mga pare ay mga tao rin lang na katulad natin at hindi sila nakahihigit sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, na siyang totoong amang espiritual, na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang politika sa ating bansa ay nababalot ng kaguluhan at ng kadiliman sapagkat ang mga pinuno ngayon na nakatayo sa ating gobyerno ay silang mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian at nagmamataas sa banal na espiritu na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, itong 2025, katapusan na to ni Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno. Dahil there's a chance na kung babawiin na ng Holy Spirit yung kaluluwa sa katawan ni Bongbong Marcos, mamamatay si Bongbong Marcos at automatically magiging Pangulo si Sara Duterte. Magwawakas ang kataas at kayabangan ng mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na sila ring naninira sa mga Duterte. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyong si Satanas na sumasamba sa mga rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At dahil maraming mga pare ang pakialamero sa politika ni Tatay Digong noon, kung kaya namura ni Tatay Digong ang mga pare na sinabi na
tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pari. Dahil ang mga pari ay mas pumapanig sa mga kriminal. Sila yung nagpuprotekta sa mga kriminal dahil ang mga pari ay mga kampon ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang Diyos na umiiral ay ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. At siya ang naghuhukom. Kung sino ang demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas at kung sino ang totoong tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Si Tatay Digong brutal ang bunganga, palamura, pero ang puso niya ay malinis. May pagpahalaga siya sa buhay espiritual ng kanyang kapwa. Hinuhuli niya ang bawat kaluluwa ng bawat tao na tumalikod sa droga, sapagkat ang droga ay walang idudulot na kabutihan kundi kapahamakan. Gawa ng droga, maraming mga inosenteng kabataan, babae, matanda o bata ang minomolestya at ginagahasa ng mga adik pagkatapos nilang maisakatuparan ng kanilang pagnanasa ay pinapatay rin nila. Ang katawan ng mga tao na to na hinalay ng mga adik ay templo ng Espiritu Santo. At ang kainin mo ang laman at dugo ng iyong kapwa, gawa ng hayok at uhaw ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kung kaya, si Tatay Digong nagagalit din sa droga dahil gawa ng droga, maraming mga pamilya ang nawawasak at nagkakawatak-watak. Gawa nga na kapag naging zombie na ang isang tao, hindi na niya kilala ang kanyang mga mahal sa buhay. Mismong sila pa ang gumagawa ng mga kademonyuhan para halayin at patayin ang mga tao na miyembro ng pamilya nila. Kung kaya, hindi nalulugod ang Espiritu Santo sa mga leader na nagpoprotekta sa mga kriminal. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyong si Satanas na nagpupuri kay Satanas. Ay lulupigin ng Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang mga pari, honestly, hindi yan mga banal, mga kampon niya ng kadiliman. At itong si Risa Hontiveros ay isang ipokrita, isang Judas na ang puso ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Gagawin niya ang lahat para sirain ang mga Duterte para iangat ang kanyang sarili. Pero ang hindi nalalaman ng tanga na si Risa Hontiveros, bawat masasama niyang gawa ay bukas na aklat sa Espiritu Santo, sapagkat ang may pag-aari rin ng buhay ni Risa Hontiveros ay ang Espiritu Santo. So, sa banal na kasulatan, nasasaad, ang sino mang nagtataas ng sarili ay siyang ibinababa ng Diyos, at ang sino mang ibinababa ng kanilang kapwa ay siyang itinataas ng Diyos. Kaya kahit anong paninira kay Tatay Digong sa mga Duterte, yung ratings ni Tatay Digong ay umaangat at mas pumapanig sa kanila ang mga tao. Ngayon na nagkaroon ng botohan diyan sa Senado, kasi itong si Risa Hontiveros ay atat na ma-impeach si Sara Duterte para mapatalsik sa politika. Dahil itong si Risa Hontiveros ay may adhikain na ambisyosa na maging pangulo sa ating bansa. Pero hindi nalalaman ng tanga na si Risa Hontiveros, kahit anong planong gawin niya na paninira sa mga Duterte, hindi nila magigiba at masisira ang mga Duterte dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan
ay ang may pag-aari ng buhay ng mga Duterte at ng buong sangkatauhan. So yung mga nagmamataas, itinataas nila ang sarili na mas mabuti silang tao kaysa sa mga Duterte, siya namang ibinababa ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, itong si Narisa Hontiveros, sina Bongbong Marcos, sina Juan Ponce Enrile, ang mga kaparian, ang ICC, judges, connected lahat din yan kay George Soros na siyang pinaka-global manipulator at dictator pagdating sa politika. Pakialamero sa politika. Si George Soros ang financier ng Rappler na minsang tinira din ni Tatay Digong. Na sinabi ni Tatay Digong na si George Soros ang global manipulator pagdating sa ekonomiya. So, sa nangyayari ngayong kaguluhan sa ating bansa, ang ekonomiya ng ating bansa ay bababa sapagkat hinahayaan natin ang mga demonyo na manipulahin ang politika sa ating bansa. Itong si Narisa Hontiveros, sina Bam Aquino, Leila de Lima, Trillanes, lahat ng mga dilawan, sina Romualdez, si Bongbong Marcos, si Enrile, honestly ay mga kampo ng kadiliman. Mga nasa panig sila ng demonyong si Satanas. Pero ang hindi nalalaman ng mga demonyong to, ng mga Judas na to, ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo at hindi sila nakahihigit sa Espiritu Santo. Maging ang buhay ng ICC judges ay ang buhay ng mga ICC judges ay pag-aari din ng Espiritu Santo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo yang siyang Diyos na umiiral dito sa mundo ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Honestly, si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Naririto yung pangalan ni Tatay Digong, pangalan ni Juan Ponce Enrile na siyang traidor at Judas, pangalan ni Fidel Valdez Ramos, ni Cory Aquino, maging si Leni Robredo, naririto din sa aklat na to. Si Leni Robredo, si Fidel Valdez Ramos, magkakutsaba yan sa droga. Wala namang baho na hindi naaamoy. Nang lumaganap ang Naga-Leaks, lumabas na si Leni Robredo ay pinoprotektahan ng demonyong Judas na si Tabaco. Pero si Tabaco namatay na. Ang katangahan ni Tabaco, ni Fidel Valdez Ramos, hindi niya naunawaan na templo ng Espiritu Santo ang katawan niya. At ang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo. So, nung narito sa lupa ang demonyong si Fidel Valdez Ramos, na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos, puros kasamaan ang itinanim nila. Panlilin lang sa mga tao at sila yung masasamang leader sa ating bansa na silang mga korap na wala nang ginawa kundi pagnanakaw. Honestly, kung pag-aaralan nyo yung mga ginawa ni Tabaco, ni Fidel Valdez Ramos sa ating bansa, na maraming mga properties ang gobyerno dati ni dating late President Ferdinand Marcos, ang mga ginawa nilang pribado ni Cory Aquino na ipinagbenta nila. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan na yung Diyos na umiiral na nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang nagsasalita para magbahagi sa inyo ng katotohanan. Ng Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ay ang Alpha at Omega, ay ang Amang Espiritual, na nagsugo kay Jesus na parati rin kasama ni Jesus. Si Jesus ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na ako ang daan, buhay at liwanag para mapalapit tayo sa Diyos Ama. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay siya ring isang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan ay ang nag-iisang Diyos at Amang Espiritual na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus.
Ang sino mang hindi kumikilala sa Espiritu Santo na siyang Diyos, Ama na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa ay mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Sinabi ni Jesus, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo ay yung may kakayahang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa impyerno. Ang kasalanan ay kamatayan. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Si Satanas ay ang Judas, traidor at demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Itong Quadcom, si Narisa Hontiveros, Bam Aquino, Trillanes, Juan Ponce Enrile, Romualdez, lahat ng mga Judas na nagkaisa, sina Leila de Lima, na nagsama-sama silang puwersa para wasakin si Tatay Digong. Lahat sila ay mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Lahat ng mga to, kung hindi sila magre-repent at magbabalik loob sa Espiritu Santo bago pa man bawi ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa, mapapagaya sila kay Fidel Valdez Ramos na Judas na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos, na ang kaluluwa ay doon mapupunta sa impyerno dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo lang na nanasa ating katawan ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Honestly, Sarah, di mo pagsunod kay Tatay Digong na maging Pangulo ng ating bansa dahil sinalungat mo siya at nagpasakop ka kay Bongbong na Judas na traidor, kung kaya ang mga Duterte, pati si Tatay Digong ay nadawit na pinarurusahan ngayon ng mga demonyo. Pero yung parusa ng mga demonyo na yan kay Tatay Digong, walang value yan. Kapag ang Espiritu Santo ang nagparusa sa mga taong demonyo, yun ang matindi. Dahil sa kabilang buhay, ang kaluluwa nila sa impyerno maglalangoy. Sa impyerno, gustuhin mo mang mamatay o gustuhin mo mang makaalis sa lugar na yon, hindi ka na makakaalis. Dahil yun ang pinakahuling hantungan ng kaluluwa ng tao na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa panahon natin ngayon, marami ang tao ang patay ang buhay espiritual na hindi nila nakikita ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ito yung mission ko. Ang magpahayag ng katotohanan at magbahagi ng ebanghelyo na ipakilala ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang Diyos Ama na makapangyarihan, ang Alpha at Omega na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Na siya lang dapat nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual para malupig ang kasalanan. At nang sa gayon, kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Sapagkat ang mga tao na nagpapakumbaba at umiibig sa Espiritu Santo na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, ang kanilang kaluluwa ay sa langit na pupunta. At ang mga kaluluwang suwail na nagmamataas sa banal na Espiritu, na silang mga Judas at traidor, na nagpasakop sa demonyong si Satanas, sa impyerno naman sila mapupunta. Gawa ng kasalanan, mahihiwalay sila sa Espiritu Santo. BP, Sarah, ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ay ang siyang may hawak ng ating buhay.
At kahit anumang paninirang gawin sa inyo, sa mga Duterte, ng mga demonyo, ni na Juan Ponce Enrile, ni na Leila de Lima, ni na Trillanes, hindi iyan magkakaroon ng value. Hindi kayo kayang wasakin at durugin ng mga salita at blabla na paninira ng mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyo si Satanas. Bagkus yung lahat ng mga ibinabato sa inyo ng mga demonyong to, sina Romualdez, sina Trillanes, sina Leila de Lima, sina Bongbong Marcos, aanihin nila yon sa paghuhukom ng Espiritu Santo. Magbabayad sila ng utang sa Espiritu Santo dahil hindi kayo ang una nilang winawalang hiya, kundi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na parati yung kasama na nagbibigay ng buhay sa inyo. Kaya nung nanonood ako noon ng sa Kongreso, noong nandyan pa yung Quadcom, na sinabi ni Tatay Digong kay Risa Hontiveros na hihilahin niya sa impyerno si Risa Hontiveros, napatawa talaga ako. Dahil yung Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Tatay Digong, talagang hihilahin niya si Risa Hontiveros sa impyerno. Itatapon ng Espiritu Santo si Risa Hontiveros, yung kanyang kaluluwa, sa impyerno dahil alam ng Espiritu Santo na si Risa Hontiveros ay isang Judas, impacta, demonyita, sinungaling na nasa panig ng demonyong si Satanas. Risa Hontiveros, kung hindi ka magre-repent at hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo bago pa man umalis ang Espiritu Santo sa katawan mo, at hindi ka pa rin nagbago, nanatili ka pa rin Judas, sinungaling, mayabang, mapagmataas, at pilit mo pa rin binababa ang mga Duterte, isa lang ang masasabi ko sa iyo, Risa Hontiveros. Sa oras na alisin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, mamamatay kang demonya ka, na impacta ka, na Judas ka, at maglalangoy sa impyerno ang kaluluwa mo. Ang Espiritu Santo ay ang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ay ang siyang Holy Father na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, Judas, na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nalalaman ng Papa ng Romano Katoliko nang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo rin. Darating ang araw, babawiin ng Espiritu Santo ang buhay ni pinahiram sa tao at mamamatay tayong mga tao. Ang masaklap, kapag humarap na ang kaluluwa natin sa paghuhukom ng Espiritu Santo, kung hindi tayo naging mabuting anak sa Espiritu Santo dito sa lupa, dahil mas pinili nating gumawa ng kasamaan para hamakin ang ating kapwa, sirain ang ating kapwa, ibaba ang ating kapwa, ang ating kaluluwa ay mamumuhay sa kadiliman at kasalanan. At dahil doon, ang ating kaluluwa, kapag hindi natin sinamba ang Espiritu Santo, ay makakasama ng demonyong si Satanas sa impyerno. Si Satanas ay ang Diyos ng mga Judas, Diyos ng mga traidor, ng mga double-minded, at Diyos ng mga sinungaling, na silang mga nagmamataas at nagmamayabang dito sa mundo, na feeling ng mga demonyong to, sila yung mga banal at mabubuting tao. Walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang ICC judges, darating ang araw, dudurugin yan ng Espiritu Santo. Mawawalan ng value ang mga ICC judges at kasama ni na Bongbong Marcos, ni na George Soros, na siyang nag-finance para pabagsakin ang mga Duterte, wasakin ang mga Duterte. Walang power yan, sina George Soros. Malulupig kayong lahat. Narito na tayo sa huling panahon. This is the end of time. The Holy Spirit is the only one God. The Holy Father, who has created humans, both male and female, is the owner of our life,
who gives life to us humans. That we humans should honor, praise, worship, and glorify with our body as our Creator and Heavenly Father, so that we will become one body and one spirit of Jesus Christ, born in the Spirit of the Holy Spirit as the child of God. Thank you for your listening. Until next time. Bye. Thank you.